For today's video, gagawa tayo ng water stand o water rack. Ang style na to ay mayroong patungan sa ibabaw na kinukuha ng tubig, tapos talaga ng baso sa gitna, at saka yung ilalim yung stock na tubig. Gagawa tayo ng ganun. Ang start natin dito ay magpuputol muna tayo ng mga bakal para sa ating gagawing water rack. Gumagawa nga ako dito ng 45 degree, dalawang 45 degree, para babaluktutin ko na lang siya mamaya. Mamaya bibigay ko sa inyo kung anong naging sukat niyan. At ito yung nagkakatnyaran ako dito ng mga pang-brace niya. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at folder na yan. At ito na nga yung ating nakat na mga pyesa. Ito. Yan. So, mapapansin nyo rito, meron tayong maliliit at malalaki. Ito yung maliliit niya. Meron tong sukat na 22 cm. Ayan. 22 cm at meron siyang 6 na piraso ay 7 piraso. Tapos meron tayong 30 cm na 9 na piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na pirasong 30 cm. Tsaka ito yung gagawin natin sa pinakalalagyan ng gripo niya. Kung mapapansin, 30 cm din siya. Ayan. Meron siyang cut na pag ganito. Kaya papansin nyo. Ganyan yung cut niyan. Ayan. Ang sukat na to ay, mapapansin nyo, 12 cm. Ayan. 12 cm. Tsaka 7 cm. 7 cm. Mula dun sa may 45 niya. Yan, 7 cm. At yung kabila, 12 cm din yung kabila na yan. 12 cm din yan. Yan. Tapos ito na yung pinaka-stand niya o yung pinaka-paa niya. Ayan. Diretso yan. Tapos lagyan ko lang siya dito ng cut. Ayan, papasin nyo. Para pabaluktutin ko na lang siya. Para mas matibay siya, mas maganda siya, mas madali siyang gawin kapag ganito ang diskarte na niya. Napapansin nyo, pantay na pantay yung ating pagkakakat yan. Para maiwasan natin yung problema pagka binild na natin siya. Mas mabilis yun. Kung mapapansin nyo rito, ito yung 100 cm. Ayan, o 1 metro ang taas niya. Tapos nasundan ito, yung pinaka lapad niya. Ayan, mapapansin nyo, 135 or 35 cm naman yung lapad niya. Kung didiretsuhin natin to, ay meron ulit dito na 235 o 1 meter ulit yung kabilang side. 1 meter, dalawang, ayan o, kanyang gagawin ka natin sa kanya. Ayan, para mas mabilis, di ba? Ayan, tapos dito, nilagay ko na nga lang siya dito sa table natin para makuha ko agad yung square niya. O eskwalado agad siya. Ayan. Tapos itatak ko nga lang muna siya para tsaka na ako mag-weld ng full weld pagka may mga brace na siya para maiwasan yung malaking paggalaw. Yan, tinlam ko na nga lang siya sa pinakapaan niya para same na same yung kanyang pareha o yung pinaka partner niya para maiwasan natin yung problema. Lalagay ko na nga rito yung mga lalagyan ng tiles niya o yung dito kasi natin lalagay yung mga tiles niya. Gumamit nga rin pala ako dito ng bar clamp na yan para maging ikom o pikit yung ating pag-weld dito. Yan, inispeta ko nga lang muna siya, tapos ipupull weld ko na siya. Bago ko siya buuin, ipupull weld ko na siya, tapos i-grinding ko na rin siya para konting sander na lang pagka na-build na siya ng gusto. Mas madali kasi mag-sander kapag nakaganito pa siya o hiwa-hiwalay pa siya kaysa yung nakabuo na siya tsaka sa sanderin, lalo yung mga loob, mahirap na siyang i-sander. Yan, pull weld ko na siya. Tapos bago ko siya pagdikitin o bago ko siya buuin, sander ko muna yung magkabila. Yan, sinander ko na siya muna para hindi na ako mahirapan pagka binild ko na siya.
Ito na nga, ibubuin na nga natin siya. Ito na yung mga 22 cm na pinaka-brace niya. Ito yun. Lalagyan natin yun. Gumamit na nga lang ako dito ng magnetic holder para mas mapabilis yung trabaho natin kasi wala naman akong katulong gumawa. Wala man lang tagahawak kaya magamit ako ng magnetic holder para mas mabilis yung gawa natin. Pinaka-holder niya lang naman niya para huwag siyang gumalaw o huwag siya mahulog. Pagka kasi wala niyan, mahuhulog siya. Ito yung ating bar clamp na napaka-importante rin sa paggawa natin na to para mapanatili yung pagka-eskwala ng ating pagkakagawa o yung maiwasan natin yung malaking gap. Kaya tayo gumagamit ng bar clamp. At ito na nga yung ating pinaka-zay. Ang mga tsura niya yung zay. Ayan. Ayan. I-weld ko na nga siya dito. Ang gagawin ko dito, i-weld ko siya tapos isanderin ko na rin siya rito bago ko siya ilagay para hindi na ako mahirapan sa pagkasander. Pagka naka-build na siya, medyo mahirap pa siya siyang dukutin. Eh dito pagka ganyan, masasander ko siya na maigi. Ayan. Full weld ko na siya. Ayan. Full weld. Full weld nga pala lahat ng guys nung pagkaka-weld ko na to sa water rack na to. Full weld ako mag-welding. Ito na kasi sinasabi ko na 12 cm. Ayan, naka-weld na siya. 7 cm. At saka ito ay 12 cm din. Ayan. Nagdagdag ako ng konti. Ayan. Ito na yung lalagyan ng gripo niya. Kaya nakaganyan itsura niya parang zay. Kasi ito yung pinakalalagyan ng kanyang gripo. Ayan. At ito yung pinakailalim niya. Kung makapapansin nyo, kinuha ko lang yung center. Pagkuha ko dito, dalawang center, kinuha ko lang. Tapos nilagay natin yung isang pinaka-block na yan. Pinaka-tubular na yan. Tapos, kunin ko ulit yung center para ma-down sa dalawang gilid. Ito yung pinakapatungan ng extra galon o ng reserbang tubig dito. At ito na nga, magkakat na nga tayo rito ng ating tiles. Ayan. Hindi na nga ako gumamit dito ng grinder. Gumamit akong grinder dun sa pinakataas lang niya sa may curve niya. Pero dito, gumamit na nga lang ako dito ng glass cutter. Ayan. Kinuha ko muna yung sukat niya. Kasi niya. Ayan. Kinuha ko muna yung tamang sukat niya or allowance niya. Ayan, gumamit din ako dito ng paint thinner. Ayan. O gaas para sa daan ng ating glass cutter. Ayan. Nagamit ko to sa mga salamin. Pero pwede rin naman sa tiles. Mainam to, walang alikabok, walang tsaka napakaganda ng cut niya kasi nga talagang pantay na pantay at malinis na malinis unlike sa grinder. Ganyan lang naman mag-cut na to. Ayan, nagkagawa akong lapis din sa tsaka didinan ng dalawang gilid. Ayun kita nyo guys, ayun, napakaganda ng pagkakakat ko rito. Ayan, pantay na pantay siya. Ayan, pantay na pantay siya at napakalinis siya talagang tingnan. Ayan, susukatin ko naman yung pinakahaba niya. Ayan. May haba itong 30 cm. Ayan. 30 cm. Ayan. Yung pinagputulan niya, yun na nga yung aking ilalagay rito. Yun ang gagamitin ko para dito sa ating pagkakat na to. Diretso naman yung pagkakakat niya. Yun na lang din gagawin ko pinaka-guide niya. Ayan, ito yung mga tiles ng lamesa ko na nabasag. Napapakinabangan pa rin natin siya. Medyo mahal din kasi yung ganitong tiles. Nasa 200 din ang bili ko sa isang ganito. Kaya ito mga nabasag, hindi ko tinatapon. Nire-reserve ko siya para sa mga ganitong project ko. Ayan, gamit na gamit talaga to. Ayan, mapapansin yung kalating tiles din kasi yung kalating tiles yung nagagamit ko sa isang rack na ganito. Sa isang water rack. Ito, gumamit na rin ako dito ng, mapapansin nyo yung kahoy na yun. Plyboard yun, na kasing kapal ng tiles. Yan, yun na magsisilbing pinaka-spacer niya. Ayan, papasin nyo, lagay ko siya dun sa pinaka-ilalim bago ko siya lagyan ng flat par. Ayan, flat par na yan, dyan yung magsasalo sa tiles. Ayan, ganyan na nga ginawa kong pangsalo ng tiles niya. Ayan, diretso siya. Ayan, mula dyan sa may Z na yan, diretso lang siya. Ayan. Dati ang ginagawa ko kasi dyan, maliliit lang. Ngayon, naisipan ko mas maganda yung ganito, mas matibay siya, tsaka mas madali siyang gawin. Yan.
Kapasin nyo na full weld lahat yan. Tapos at the same time lahat yan masilyado. Pati mga singit-singit na possible na pasukan ng tubig. Nilalagyan ko siya ng masilya para sigurado tayo na at pasukan man yan, hindi siya basta-basta kakalawangin. Ayan, kapasin nyo. Ayan, masilid yan. Lahat, pati yung singit niya talaga. Ayan, sinildad ko talaga siya ng masilya para hindi kalawangin agad. Kahit na mabasa siya ng tubig, hindi siya kakalawangin agad. Although kahit mabasa naman yan, ayan, pati sa ilalim nilagyan ko rin siya. Kahit na mabasa ng tubig yan, hindi naman siya agad-agad masisira dahil nga gawa nga na bakal naman yung water rack. Yan. Tapos sanding ko siya, wet sanding ang ginamit ko nga rito. Gumamit ako dito ng 150 grit para mas makinis yung ating pagkakaliha rito. Gumamit din ako dito ng rubber, sand rubber para patag yung ating pagkakaliha. At the same time, madaling hawakan yung liha niya. Yan. Hilahin ko lang lahat ng mga masilya. Pati sa mga singit, lilihain ko rin yan. Ito na nga yung ating primer. Gumamit ako dito ng epoxy primer gray para mas maging matibay yung ating base ng ating pintura. Yan. Patutuyin ko nga lang ito ng overnight. Hapon na nga rin kasi ngayon, kaya bukas ko napipinturahan ito ng kulay niya. Yan. Ito yung pinaka-catalyst niya. Ayan, catalyst niya yan. Yan. 2 components nga pala itong ginamit natin dito nga pang primer. Tsaka lagyan natin acrylic thinner para medyo lumabnaw yung ating primer. Yan. Sa sinala ko na rin pala siya para mas maging makinis lalo yung ating trabaho. Tsaka hindi bumarsi spray gun. Yung mga dumi-dumi pang konti niyan. Yan. Halos mahigit kalahati ito. Itong ating gagamitin ditong primer. Yan. Sinala ko siya para mas maging maganda siya. Yan. Tapos ibubuga ko nga lang ito ng mga 2 patong para ganda-ganda naman yung ating pagkaka-primer. Lalo sa mga dugtungan niya. Yun, medyo tinatapakan ko ng konting primer doon para sigurado na kahit mabasa siya ng tubig, hindi siya basta-basta kakalawangin. Hindi basta papasok yung kanyang tubig. Yan, patungan ko lang siya ng 2 patong. Binaligtad ko nga muna siya ng unang patong ko para sigurado pati ilalim niya talagang malagyan ng primer. Napaka-importante kasi ng primer sa ating pagpipintura. Yan, 2 patong ang ginawa ko dito, guys. Talagang lahat ng portion talagang kailangan natin ma-primer yan. Magtitimpla na nga tayo rito ng ating kulay ng ating rock. At ang kulay nga ng pink, sa paghahalo nga ng kulay pink, gumamit ako dito ng acrylic McGill na pintura. Acrylic to. Tapos haluan lang natin siya ng konting pula para ma-achieve natin yung pinaka-pink niya. Sa paglalagay ng kulay pula, acrylic din to. Hindi kayo pwede maghalo dito ng acrycolor. Kailangan acrylic din na pintura. Ihalo natin dito. Kung papasin nyo, konting pinatakan ko lang muna siya ng konting pula para hindi tayo mabigla o hindi sumobra yung ating paglalagay ng pula. Kasi pagka nasobra naman ng pula yan, hindi na masasobra na yan. Hindi na siya magiging kulay pink niya. Kaya konti-konti lang ang paglalagay ng ating red color. Mas marami dito yung kulay puti. Yun ang pinaka-base natin dito. Kaya hanggang sa makuha lang natin yung gusto nating pagka-pink niya. Wag lang masyadong matapang yung pagka-pink kasi pagka natuyo pa naman to, titingkad pa yung kulay nito. Ayan, ganyan lang. Tapos lagyan ko siya ng acrylic thinner. Ayan, ang acrylic thinner na ginamit ko ito is kalahati. Kung gaano karami yung pintura, doble yung dami ng thinner. Ayan. Pinatong ko nga lang to ng mga hanggang 3 patong para medyo medyo makapal yung pintura. Mabilis lang matuyo pagka acrylic thinner yung ginagamit natin. Then ito yung pinaka-end cap para sa puting niya. Nilalagyan ko siya ng puting sa may pinaka-ilalim para hindi siya pasukin agad ng tubig. Pasukin mo siya, hindi siya agad sisip-sip ang yan sa loob niya para hindi siya kalawangin agad, para medyo nakalip ng konti yung kanyang pinakabakal sa floor. Although hindi naman nababasa yan dahil ang loob ng bahay ito, hindi naman agad-agad nababasa. Tapos ito nga yung ating pinaka-tiles niya, ilalagay ko na. Lagyan ko din nga para siya ng sealant para mas maging matibay yung patungan niya.
At the same time, yung tubig hindi papasok doon sa pinakaloob ng bakal niya para maiwasan natin yung pagkakalawang ng mga dugtungan na bakal na yan. Although ito, maganda naman yung pagkakamasingan dito dahil talagang sarado naman yung ating mga pinagdugtungan ng bakal. Ayan. Tapos sinilant ko na nga nito para sigurado talaga siya na hindi makakalusot dyan yung tubig. Ayan. Tapos punasan ko na nga lang tayo. Ito. Pink kasi yung kulay ng gusto na may-ari. Kaya pink pinintura natin dito. Kasi customized to. Ito na ating finished product. Ayan, ang ating finished product ng ating gawa. Ayan, ito yung lalagyan ng stock. Ito yung lalagyan ng baso. At dito naman yung pinaka mineral na ready for the use na natin. Ayan. Yung ating finished product. Ayan, thanks for watching.